Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong good news doon sa mga nagtatanong kung pwede daw po ba yung electric compressor para maging electric air conditioner yung nasa kanyang sasakyan. Ito po ang good news. Pwedeng-pwede po sa inyo. At ang maganda pa po dito, kahit hindi mo na alisin yung luma mong mechanical compressor, ay pwede pa rin tayong maglagay ng electric compressor in one. So, ibig sabihin, halimbawa, pinatay mo ang engine mo, naka-on ngayon ang susi mo, naka-ignition on ka. Pwede mo ngayong gamitin itong electric, habang patay ang engine mo, naka-aircon ka pa rin. So, pwede rin naman na habang gumagana ang engine mo, magamit mo pa rin itong electric compressor kasi magkakaroon lang naman tayo ng toggle switch po doon. So, pwede mo pa rin gamitin yung original na mechanical compressor mo. Kung gusto mo namang alisin na yung luma mong compressor, pwede rin po yan. So, ibig sabihin, itong electric compressor, magiging dagdag po siya diyan sa iyong sasakyan, pero hindi natin siya gagamitin ng sabay. Hindi po siya pwede magsabay. Maglalagay ako ng electric compressor at maglalagay ako ng dalawang check valve. Yung check valve po na yun ay one-way valve po yun. Makikita nyo po diyan sa drawing po na yan, diyan sa diagram na yan, na galing doon sa mechanical compressor, meron po tayong triplet parallel na linya ng ating high pressure. Iyan po ay may one-way valve. Kapag siya ay nag-discharge na ng refrigerant, papasok yan doon sa condenser at kung ano yung gumagana na compressor ay yun lamang ang magbibigay ng high pressure. Yun lamang ang magdi-discharge. Papunta doon sa one-way valve, papunta doon sa condenser at nagpapalamig na po siya doon sa evaporator. Kaya po kapag ka nag-discharge yung compressor na mechanical, hindi po yun papasok doon sa isang compressor. At kapag ka naman nag-discharge itong electric compressor, hindi rin yun papasok dito sa mechanical compressor. Kasi po, one-way valve po yun. Kaya dire-diretso lang po yung takbo ng refrigerant natin kung ano yung compressor na gumagana. Mga kapatid, meron na naman pong isang pamilya na binawian ng buhay dahil po sa pagkakabangga ng kanilang kotse doon sa isang malaking truck. Talaga pong front collision yung banggaan at doon po sa isang pamilya na yun, wala pong natirang buhay. Pero dahil sa dami ng mga aksidente po na yan, pwedeng darating ang panahon, baka mamaya anak natin, kapatid natin, kamag-anak natin, ang maaksidente kung hindi po talaga magagawa ng paraan na itong mga bilang ng mga ganitong klaseng aksidente ay mabawasan. Totoo po, hindi maiiwasan ng aksidente. Pero kung alam mo na yung sasakyan na yan ay pwedeng kumitil ng buhay mo dahil hindi ka naman talaga safe dyan, kung yan ay sobrang bilis at hindi ka naman ganun kagaling magmaneho at maging yung mga kalsada natin ay hindi ganun kaganda at maging yung mga makakasalubong mong sasakyan ay hindi rin talaga marunong sa pagsunod sa mga batas trapiko at sa pagmamaneho na rin mismo, malamang maaksidente ka. Malamang ikamatay mo yan. Ang aksidente, totoong hindi mo maiwasan. Pero pwede kang gumawa ng paraan para hindi ka talaga malagay sa ganyang sitwasyon. Torque, speed, at power. Yan ang kadalasan na pinag-uusapan kapag ikaw ay pupunta sa mga dealership, sa mga kasa para bumili ng sasakyan. At kahit nga segunda mano maghahanap ka muna ng sasakyan na gusto mong bilhin at hahanapin mo doon kung malakas ba ang torque niyan, mabilis ba yan, yung power ba niyan. Yan ang kadalasang hinahanap natin. At yung pinaka-importante ay yung matipid din po siya sa fuel, matipid sa pagkonsumo ng gasolina at ng diesel. So kapag yan ang usapan, diyan sa dealership, kaharap mo na itong saleswoman, kaharap mo na itong salesman, sasabihin din ba nila sa iyo na itong sasakyan na ito, kapag sobrang bilis, tumatakbo ka ng 100 at nagkamali ka ng kalkulasyon o kaya nasira ang preno niyan, nagkaroon ng problema na diskaril ang sasakyan, ay ikamamatay mo. Itong mga sasakyan na binabanggit ko po mga kapatid, pag-usapan lamang po natin, yan ay pinatipid, nilagyan pa nga ng maliit na makina, pinagaan ng makina. Kaso, maliit nga yung makina, ginawa naman turbo. So, yan yung mga TGDI, Turbo Gasoline Direct Injection ng mga makina. Maliit yung kaha, maliit yung makina, pero ginawang turbo, kaya napakabilis at napakalakas. Pero dahil siya ay lumiit, siya ay gumaan, kapag iyan naman ay bumangga, halos walang matirang buhay. Katulad nga po, nung binabanggit ko po sa inyo, isang pamilya ang nawalan ng buhay dahil po sa isang malagim na aksidente. Tingnan nyo mga kapatid, para makuha mo yung bilis, makuha mo yung lakas, ang ginawa ng lahat ng mga manufacturers,
sa buong mundo. Kasi isa yan sa goal nila. Pagaanin mo ang kaha, panipisin mo yan, pagaanin mo ang makina para matipid sa fuel dahil yan ang talagang goal. Kaya pag bumangga ka, lukot na lukot ka ngayon. Mga kapatid, alam niyo po, yung mga sasakyan ng araw, mababagal. O katulad yung mga crosswind na yan, yung mga adventure na yan. At yung mas luma pa doon, yung mga lumang kotse, makakapal ang body, mabibigat ang chassis, malaki ang mga makina, pero ang babagal, hindi siya ganun kalakas, hindi katulad ng mga bagong sasakyan ngayon, talagang napakalakas, ang lakas ng torque at napakabibilis. Kasi nga po, iba talaga ang disenyo ng mga bagong sasakyan ngayon. Dahil po sa technology, dahil sa siyensya, lalo pang naging efficient ito sa gasolina at lalo po itong lumakas. Kaya po noon, masasabi natin na hindi ganun katindi ang mga aksidente. Meron, pero hindi ganun katindi na katulad ngayon na nakikita nyo sa social media, ang daming namamatay, ang daming nasisirang mga ari-arian. Minsan kapag nagbanggaan yung dalawa, wasak pareho. O ang panalo lang ngayon, yung malalaking truck, yung malalaking bus. Pero yung mga kotseng maliliit, kahit sabihin mo pang mga SUVs, talagang lugi sila. Talo sila pagdating sa banggaan. Alam niyo po ba mga kapatid, yung mga bagong sasakyan na yan, lahat yan ay dumadaan sa crash test. O, parang NCAP din ang tawag nila dyan. Di ba? Yan ay tinetest nila at the speed of 45 kilometers per hour. 60 kilometers per hour na po yata, yung talagang bilis niya. Makikita nyo, kina-crash test nila yan. Halos mawasak talaga yung buong sasakyan. Di ba? Sa bilis na yun, na 60 kilometers per hour. E paano yun dito? Yung tumatakbo talaga na 80, 90, 100. So, ibig sabihin talagang hindi ka mabubuhay doon. Napakalaking problema po talaga kung ikaw ay makakasakay sa isang driver na barumbado, isang driver na kaskasero, patatakbuhin ng sobrang bilis yung sasakyan, tapos babangga kayo, nandamay pa yung driver na yan. Kaya po mga kapatid, lumalabas lang dito na kapag ka ikaw ay nakasakay sa isang sasakyan na mabilis, malakas, ay pwede ka rin talagang maaksidente. Kaya lang pag ikaw ay bibili ng sasakyan, yung mga bago na lang pag-usapan natin. Kasi yung mga segunda mano, ganun din naman din talaga ang kalalabasan nun. Pero kapag ikaw ay bibili ng bagong sasakyan, lahat ng maganda doon sa sasakyan na yun ay sasabihin ng dealer, ng salesman, ng saleswoman. Lahat yan. Doon sa kanilang mga ads, doon sa kanilang mga flyers, yung lahat ng maganda sa sasakyan na yan para ma-compare nila sa ibang mga modelo at sa ibang mga brands. So, nagpapagalingan sila. Pero hindi naman nila sinasabi doon na kapag ka itong sasakyan na to ay nagkamali ka at kapag ka ito'y titinodo mo ang bilis or ginamit mo talaga yung bilis niya, pati yung torque niya, ay pwede ka maaksidente. Kaya siguro dapat, kapag ka ikaw ay bumili ng sasakyan, doon sa booklet niyan, doon sa owner's manual niyan, dapat siguro may mga pictures din doon na kapag ka ikaw ay hindi marunong magmaneho, kapag ka binilisan mo ang pagmamaneho mo at ikaw ay na-aksidente, yun ang pwedeng mangyari sa'yo. Dapat meron yan sa booklet niyan. Diba? Kasi, tingnan niyo mga kapatid, yung paninigarilyo, alam nating masama yan. Halos lahat ng tao nakakaalam na yan ay masama. Pero marami pa rin naninigarilyo. Kaya anong nangyari dito sa Pilipinas at sa ibang bansa? Yung pakete ng sigarilyo, yung kaha ng sigarilyo, nilagyan nila ng mga pictures na kung ano-anong klaseng mga sakit ang nararanasan ng taong naninigarilyo. O di po ba? Kaya nga po, ibinawal na rin na mag-commercial ng sigarilyo at alak sa mga telebisyon. Kasi nga po, napakadelikado niyan, talagang iyan ay kikitil ng buhay. Itong mga sasakyan, kung bibilangin mo ang aksidente sa araw-araw, napakarami. Samantalang itong naninigarilyo, nag-chain reaction na lang to. Yung mga dating naninigarilyo nung araw, ay ngayon sila sinisingil. Marami na rin naman talaga sila. May second-hand smoke pa nga po, na kapag ka naamoy mo, ay mas delikado nga daw po yun. Pwede kang magkaroon ng cancer. Kaya itong pagbili ng bagong sasakyan, kung magkakaroon ng warning man lang na itong sasakyan na ito ay pwedeng kumitil ng buhay mo, baka itong mga gumagamit ng mga sasakyan ay matuto po talaga sa pagmamaneho. Ito po, kapag bibili ka ng baril, firearm, may lisensya, di ba? Kasi yung baril, napakadelikado niyan. Hindi mo yan pwedeng gamitin ipagyabang dahil pwede kang maaksidente din at pwedeng makapatayan ng ibang tao. Kaya lahat ng nakakakuha ng lisensya para siya ay magkaroon ng pag-aari ng baril, dumadaan pa yan sa LTAP. No. So ngayon, meron pang neuropsychiatric test yan. Hindi ka pwedeng basta magkaroon ng baril ng ganun-ganun na lang, na katulad ng binibili mo mga kotse. So ibig sabihin, napakadelikado na ikaw ay magkaroon ng baril. Pwedeng yan ang makapatay sa'yo, pwedeng yan din ang makapatay sa kapwa mo.
Oh. Ano ang kaibahan niyan dito sa sasakyan? Kapag ka ikaw ay magmamaneho, kailangan mo ng lisensya. Yung lisensya na yun, ang gagamitin mo sa pagmamaneho nitong mga bagong sasakyan na ito, na hindi mo naman pala kabisado. Ikaw pala ay bago lang nagmamaneho ng automatic, na aksidente ka ngayon. At ikaw pala ay galing probinsya na ang nagmamaneho ka lang sa mga kalye na hindi maraming mga sasakyan. O ngayon, nagpunta ka ngayon dito sa Manila, nag-driver ka dito, ginamit mo yung sasakyan, ayan, puro aksidente ngayon ang napala mo. At ito pa, mga kapatid, maraming mga nakakakuha ng lisensya. Hindi naman talaga nakakapasa sa eksamen. Hindi nila alam ang mga signs, ang mga warnings, ang mga traffic violations, hindi nila alam yan. Kasi po mga kapatid, hindi po lahat ng nagmamaneho, sabihin na po natin ha, hindi po lahat ng nagmamaneho nakakaintindi ng English. Dahil unang-una, karamihan po sa mga driver, hindi pa nga po nakatapos ng grade 6. Nakakuha po sila ng lisensya. At kung meron man nakatapos ng grade 6, hindi naman nakatapos ng high school, hindi naman talaga nag-aral. Kaya itong mga signs na yan, yung mga warning signs na yan, yung mga violations, pati yung mga guhit dyan sa kalye, hindi nila alam yan. Kaya sila ngayon nagkukumit ng maraming violations. At ang matindi rito, sila yung madalas na nasasangkot sa mga malagim na aksidente. Ako, halimbawa, magdadrive ako. Alam ko lahat yan, pinag-aralan ko yan. Hanggang ngayon, pinag-aaralan ko pa yung mga bagong violations na yan na hindi ko pa nakita noon. So, pag-aaralan ko yan. Pero yung makakasalubong ko sa kalsada, hindi niya alam. Napakabarumbadong magmaneho. Tapos, di ba, kumuha ka ng lisensya. Meron ka palang neuropsychiatric problem. Kumuha ka ng lisensya, ang bilis mo palang magalit na tao. May mga ganyan. Kumuha ka ng lisensya, nagda-drugs ka pala. Umiinom ka pala, naglalasing ka pala. Tapos, kumuha ka ng lisensya, no read, no write ka, pero nakapasa ka. Paano ka ngayon magiging magaling na driver? Tapos, public utility driver ka. Maraming maaksidente, maraming mamamatay. Magkaiba ang baril, magkaiba ang sigarilyo, magkaiba ang sasakyan. Pero kapag ito ay hindi mo alam gamitin, mapapahama ka talaga. Tulad na lang ng paninigarilyo, yosi ka ng yosi, ang sarap hit-hitin ng usok. Kasi nag-yosining po ako eh. At the age of 44, huminto ako manigarilyo, 57 na po ako ngayon. So, nag-yosi din ako noon. Ang sarap, pantanggal ng stress. Pero hindi mo alam na iyon pala ang magbibigay sa'yo ng malaking problema, magkakasakit ka. Hinihingal na nga po ako noon eh. Hindi nga ako makaakyat sa 4th floor sa GMA noon. Kaya nagpasya na ako. Huwag na akong manigarilyo kasi ako ay nagkaroon ng acid reflux. So sabi ng doktor ko, si Dr. Mark Culiao, sabi ko, Dok, gagaling pa ba ako? Kasi madalas ako nag-heartburn, akala ko na-atake ako sa puso. Sabi niya, itigil mo yung pag-yosi. Kasi yung esophagus mo nakabukas na dahil sa yosi. Kaya ikaw ngayon, kapag kumain ka, magdadigest ang intestine mo o yung sikmura mo, yung acid ngayon umaangat kagad dito sa dibdib mo, sa puso mo, kasi nga nakabukas na yung esophagus ko. So, paano ako gagaling? Tigil mo yung pag-yosi mo. Sabi sa'yo, tinigil ko. Gumaling ako. So, hindi ko kasi alam na ganun. Ganyan din sa pagmamaneho. Maraming hindi nakakaalam na yung ginagawa nila, mali pala. Ngayon, ito na po. Kapag ikaw ay kukuha ng lisensya ng baril, napakahirap. Marami kang dadaanan na proseso. Pero itong kotse, makakabili ka anytime. Diba? Makakakuha ka naman din ng lisensya, napakadali din. Kasi nga po, ay nagkakaroon pa ng lagayan dyan. Kaya nga maraming takot sa NCAP ngayon eh. Sa totoo lang, sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, yung NCAP maganda epekto niyan. Diba? No Contact Apprehension Program. Maganda yan. Kaya lang, kung hindi ka talaga susunod, negative ang epekto sa iyo niyan. Talagang puro violations ang mangyayari sa iyo. So, sumunod ka lang. Kaya po kung lahat ay makakabili ng sasakyan, hindi naman marunong magmaneho. Hindi nila alam na makakadisgrasya din sila. Katulad po ng mga nangyayari ngayon na sobrang dami ng aksidente, patatakbuhin mo ng 100 kilometers per hour or sobra pa ang iyong sasakyan sa mga expressways po na yan. Ang hindi mo alam, isang pagkakamali mo dyan, mamamatay ka, maaksidente ka, damay pa yung mga kasama mong nakasakay dyan sa sasakyan. So ano ang gagawin ngayon ng gobyerno? Nung araw kapag manood ka ng TV, mayroong commercial dyan na gagawin ng matanda yung mali. Tapos may batang nakatingin, di ba? Kapag ako tumanda, hindi ko gagawin yung ginawa ng tatay ko. Parang ganun yata yung commercial na yun. Sige nga, ano nyo nga, i-recall nyo nga po yan. No? Ang ginagawang mali ng matanda ay dapat hindi gawin ng bata. May mga ganun na mga ads. Ngayon kasi wala na eh. Ang gobyerno, hindi na sila gumagawa nung ganyan. Kaya nga yung PIA noon, yung Information Agency, meron pa ba nun? Parang wala na eh.
yung diyan sa Channel 4, yung PIA na yan, sila yung gumagawa ng mga ganyang klaseng ads. So dapat ang gobyerno ay maging mahigpit dito. Unahin nila si LTO, unahin nila si MMDA na dapat atasan nila yan na gumawa sila ng mga ganitong drive. Ang una nilang ginawa, ayan, NCAP. Kasi nga, maganda naman talaga siya. Matapang. No? Kapag hindi ka sumunod, penalties ka. Magbabayad ka, multa ka. Yun ang unang ginawa. Siyempre, may pondo yun eh. Sarap gawin yun, di ba? Biro mo, makakaipon ka ng maraming pondo. Pupunta naman yun sa kabangyaman ng Pilipinas. O sa kabangyaman ng gobyerno. So, okay lang yun. Pero dapat, isipin nyo rin na itong mga nagbabiolate na to, bakit ba sila talaga nagbabiolate? Hindi naman nila gusto. Kahit ako hindi ko masasabing ako ay makakaligtas dyan. Pag ako bumabiyahe na dyan sa EDSA, ang dami kasi. Halos lahat na nga. Kaya ito mga kapatid kapag po kayo ay bumiyahe sa Metro Manila, isipin nyo na lang na lahat ng kalye ng Metro Manila may NCAP. Para hindi ka na ngayon magkaproblema. Susunod ka ngayon sa batas trapiko para hindi ka ngayon magkaroon ng violations. Sa mga nandyan sa gobyerno, kung halimbawa, first offense, second offense, yung first offense, seminar. Susunod na offense, kung ano yung mga pagkakamali niya, seminar ulit. Diba? Huwag mo na kayong maningil. O, another offense, o third offense, seminar ulit. Diba? Para ka lang nagpapaaral, grade 1, grade 2, grade 3. O yung pang-apat, diyan mo na singilin. Diba? Hindi natututo O, pero doon sa 3 seminars niya, malamang may natutunan siya doon at baka hindi na siya gumawa ng pang-apat. Kasi sasabihin mo na yon kapag ikaw ay nag-violation pa, meron ka ng 3 existing na violations, nakatatlong seminars ka na, hindi ka pa natuto, tanggalan mo na ng lisensya kasi hindi natututo. O kaya lakihan mo na talaga yung penalty. Pero dito kasi inuna natin yung paniningil. Diba? Pero hindi nyo alam, marami po dyan talaga ang hindi marunong magmaneho. Marami dyan, kakausapin mo pa lang, iba pa lang ng magsalita Hindi nila alam na yung kumakausap sa kanila may authority para kausapin sila Di ba? Doon pa lang malalaman mo na, walang nalalaman sa buhay yun. Kasi kung ikaw enforcer, kinausap mo itong motorista, siya na yung nagkamali, siya pa yung matapang, siya pa yung maraming dahilan. Nagkamali naman talaga siya. Doon pa lang alam mo na kung sino to. Doon pa lang, dapat nga hindi na to bigyan ng ng lisensya Di ba? Kung nagkamali ka, aminin mo na yon. Kaya nga dapat, sabi ko nga po sa inyo, mga nandyan sa gobyerno, turuan nyo ang tao. Kasi tayo Pilipino. Di ba? Dito sa Pilipinas, marami talagang hindi nakapag-aral. Kung meron mang nakapag-aral, nakatapos ng elementary at high school, hindi naman itinuro itong mga batas trapiko na to. Hindi ko naranasan na tinuruan kami na kapag ikaw ay magdadrive ganito, wala naman itinuro. Ang alam ko lang na itinuro nun, jaywalking O sa pagmamaneho sa mga batas trapiko, hindi naman tinuro. Sana ituro nyo na ngayon yan. Isama nyo yan sa mga subjects nitong mga bata ngayon na mga ilang panahon lang naman, napakabilis ng panahon. No? Magmamaneho din yung mga yan. Sana kung ituturo ngayon yan, madidevelop mo na itong mga bata na ito na pagdating ng panahon, sila ay masunurin sa batas trapiko. Sa ibang bansa, sa US, ang kanilang lengguwahe, English, ang kanilang libro, English. Sa Japan, ganun din. Ang kanilang libro, Hapones, ang kanilang salita, ganun din. Lengguwahe nila. Sa Pilipinas, ang ating batas, ang ating mga signs, English. Yung mga arrows na yan, hindi nakapag-aral, pero driver. Nagsimula sa pahinante, tapos naging driver. Anong alam nila? Kaya nga, kung mahuhuli sila, itong mga magbabiolate ngayon, mayaman o mahirap, yan ang pinakamaganda. Mayaman, matalino, nahuli, bigyan nyo ng seminar. Pag hindi sila umattend ng seminar, diba, kahit isang araw lang, kasalanan nila yon. So yung pangatlo, una seminar, pangalawa seminar, pangatlo seminar, yung pang-apat, yan, matinding penalty na ang ibigay nyo. O kung kinakailangan, tanggalan nyo na ng lisensya kasi hindi talaga natututo. Mga kapatid, ako po ay bumabati kay Ka Romy Flores, destinado po sa lokal ng Capas Tarlac. Ka Romy, maganda yung naging usapan natin kanina, mahaba-haba rin po yun. Lagi po kayong mag-iingat dyan at sana po kung kami ay magawi sa lugar nyo, unang-una ko po kayong pupuntahan dyan sa lokal ng Capas Tarlac. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtsatsaga nyo po
sa panunood sa aking mga vlogs. Ngayong gabi, ang pinag-usapan natin ay tungkol dito sa pagmamaneho, tungkol dito sa pagmamayari ng sasakyan na hindi pala to ordinaryong bagay. Kapag ikaw ay may sasakyan, para ka ring may hawak na firearm na pwede kang makamatay. Pwede ka ring ikaw ang mamatay sa sasakyan na yan kung hindi mo yan alam gamitin at kung hindi mo alam kung paano din igalang ang ibang tao na gumagamit ng ating mga kalsada. So dapat, kung ikaw ay nagmamaneho, sa susunod na paghawak mo ng manibela, aralin mo ng lahat yung mga bagay para ikaw ay makaiwas sa aksidente. Kung tatakbo ka ng 100 kilometers per hour sa isang highway, hindi yan magaling, hindi yan okay. Dahil isang pagkakamali mo dyan, ikakamatay mo yan. So para ka rin na may hawak ng baril, na naghubad ka pa ng damit mo, lumabas ka dyan sa kalye. Kapag na may nakakita sa'yo ng mga alagad ng batas, hindi rin yun okay. Ikakukulong mo yan. At kung may magkamali ngayon, na harangin ka at inilabas mo ang baril mo, pulis din pala, tapos ka. Ikamamatay mo yan. Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.